Hello! Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay gagawa po tayo ng pizza. At ito po ang ating mga kakailanganin. Okay, mag-start po tayo dito sa ating pizza dough. Ang gagamitin ko po dito ay all-purpose flour. 2½ cups of all-purpose flour. Then meron din tayo ditong 2 tablespoons of granulated sugar, a half teaspoon of salt, 1½ teaspoon of instant dry yeast, then 1 cup of lukewarm water o yung maligamgam yung ating water. Then para po doon sa ating pang-topping o yung kakailanganin natin na ipanglalagay natin doon sa pinakaibabaw o pinakatop ng ating pizza, ito po ang ating kakailanganin. Meron po tayo dito yung pepperoni or yung salami. Then sausage, bacon. Gagamit din po ako dito ng green and black olives. Then yellow, red and green bell pepper. Tomatoes. Meron din po tayo dito yung mozzarella cheese. Grated na ito, so mozzarella cheese. Then olive oil, 2 tablespoons of olive oil. Pwede po tayong gumawa dito ng sarili nating sauce. Kaya lang, may nabibili naman na nasa bote ng ganito. So, ito na lang yung gagamitin ko. Dito naman sa pan-topping, kung ano yung choice natin o kung ano yung meron tayo na pang-topping, okay lang. Kaya lang nagkataon, meron ako nitong mga ito dito sa rep. Ito po lamang ang ating mga kakailanganin sa ating paggawa sa ating pizza. Okay, umpisahan na po natin. Then ngayon, ang unang gagawin po natin dito sa isang bowl, ilalagay po natin itong ating 2 tablespoons of granulated sugar. Then ilalagay po natin itong ating 1 cup of lukewarm water. O yung ating maligamgam na tubig. I-mix natin para medyo ma-dissolve yung sugar. Then, ilagay po natin itong ating instant dry yeast. I-mix natin. Then, hihintayin po nating mag-activate ito o bumula itong ating yeast. Then, ngayon, narito na po yung ating yeast. So, nag-deactivate na siya. Yan, bumula na. Dapat maging ganito ang kalabasan ng yeast natin. Then, narito yung ating 2½ cups of all-purpose flour. Then, 1/2 teaspoon of salt. Then, mix natin. Then dito, ilalagay natin yung 2 tablespoons of olive oil dito sa ating yeast mixture. Then, ilalagay natin dito. Then, gamit natin ay wood spatula. I-mix natin mabuti hanggang magsama-sama lahat itong ating dry ingredients. Then, yung ating yeast mixture. Then, okay na po ito. Ang gagawin natin, kailangan meron tayo ditong flour. Extra flour. Then, yung ating dough, ita-transfer natin dito. Inid lang po natin ng konti. Hindi natin kailangang inid ng husto ito dahil hindi naman to tinapay. Gagawa tayo ng round na katulad nito. Then, ibabalik natin dito. Cover natin ng plastic wrap. At hihintayin po natin mag-rise up ito ng mga 1 hour.
Hintayin po natin mag-rise up ito hanggang maging double in size. I-set aside muna natin ito at ipiprepare natin yung pang-topping natin doon sa ating pizza. Okay, balikan po natin ito mamaya. Then ngayon, after 1 hour, so narito na yung ating pizza dough. Ang gagawin natin, so open natin. Alisin natin yung plastic wrap. Then, ang gagawin natin ngayon, so kuha tayo ng flour. So, then, i-punch natin sa gitna. Then ngayon, gagawin natin, ita-transfer natin dito. So, lalagyan natin dito ng flour. Then, transfer natin ngayon itong dough. Okay. Oh. Tapos, then ngayon, gawa tayo ng round shape. Then, unti-unti natin siyang i-shape ng. So, ganito lang ang gagawin natin. Dito po natin i-bake. Then, lalagyan natin dito ng cornmeal. Then, ita-transfer po natin dito yung ating pizza dough. Then, i-transfer natin. Then, itutuloy lang po natin yung ganitong process. Then, ngayon, na-arrange na po natin dito yung ating pizza crust. Then, dito, may mga maraming sumobra dito sa gilid. Then, dito sa pinaka gilid, lalagyan natin ng sausage. Then, ganito ang kinalabasan nitong ating pizza crust. Then, ngayon, i-roll natin itong sausage dito sa mga nakasobra dito sa gilid. Then, ngayon, naayos na po natin itong ating pizza crust dito sa ating baking pan. Then, ang gagawin natin ngayon, lalagyan natin ng sauce. Itong mga edges nitong ating pizza crust. So, nilagyan natin yung sausage, yung loob, yung paligid nitong gilid nitong ating crust. Then, ngayon, lalagyan po natin ito ng sauce. So, spread natin ng sauce. Then, lagyan natin ng cheese. Sprinkle natin ng cheese. Then, after nating na-sprinkle ng cheese, so, lalagyan na natin ng topping. Unahin natin itong ating pepperoni. So, itutuloy-tuloy lang natin hanggang sa matapos nating lagyan ng topping ito. Lahat. Then, ngayon, nalagyan na po natin siya ng topping. Ang gagawin natin, yung last natin gagawin, sprinkle ulit natin ng cheese. So, nalagyan na natin kanina dun sa ilalim. So, lalagyan lang natin ng konti pa dito sa pinaka-top. Okay, ready to bake na po itong ating pizza. Ibe-bake po natin ito sa 450 Fahrenheit. So, 220 Celsius, 15 to 20 minutes. Okay. I-bake na natin ito. Then, maghihintay na lang po tayo ngayon. Then, ngayon, after 20 minutes baking, narito na po ang kinalabasan ng ating pizza. Ang gagawin lang natin, hintayin lang natin mag-cool down ng mga 5 minutes before nating i-cut ito, i-serve at kainin. Okay.
Sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!